China's bullying in the West Philippine Sea tops the agenda as President Ferdinand Marcos Jr. meets with Germany's foreign minister. Mga utol, no? So basahin na lang natin yung report kasi baka tayo Ito yung mula sa Washington Post, okay? Germany ready to help de-escalate tensions in disputed South China Sea. Its foreign minister says. Okay? So hindi po lilinawin ko lamang. Hindi po sa paraan ng pakikipaggera, i-de-escalate. I-de-escalate yung issue. Pahihinain, pauhupain, handang makipagtulungan para humupa yung tensyon. Siyempre pag maraming nananawagan at kumukundina, siyempre maaring tumugon o umayon itong China kung sakali. So basahin lang natin ng konti. Manila, Philippines. Germany's top diplomat said Thursday that China's action in the South China Sea violate the rights of Asian coastal states like the Philippines and threaten freedom of navigation. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Parami talaga ng parami ang mga bansang sumusuporta sa Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Dahil sa tensyon natin with China, yung pangaagaw ng teritoryo, mga utol, in particular. Okay, dahil ito yung Germany naman ngayon ang nagpahayag ng buong pagsuporta sa Pilipinas. Pero bago natin painggan yung mga report tungkol doon, panoorin muna natin yung courtesy call ng Foreign Ministry na si Annalena Baerbock. Tama ba? From the Federal Republic of Germany, yung pagbisita niya sa Malacanang. Ayan mga utol ha. So malamang marami na pag-usapan yan, di ba? Ano lang yun. Bukod pa doon sa dispute sa usaping economics. So ayan mismo mga utol ang kanilang pagpupulong. Okay? Legit yan mga utol, and syempre pakinggan natin yung report tungkol dito, okay, sa pagsuporta at pagkundina ng Germany sa ginagawa sa atin ng China, okay, mula ito sa ENC Digital. China's bullying in the West Philippine Sea tops. Ulitin natin. China's bullying in the West Philippine Sea tops the agenda as President Ferdinand Marcos Jr. meets with Germany's foreign minister. Ayan mga utol, no? So, yun ang pinaka-main agenda nila, no? Yung bullying ng China. Okay? Willard Chegg reports. Following a meeting with Philippine Secretary of Foreign Affairs Enrique Manalo, visiting German Foreign Minister Annalena Baerbock expressed support for the Philippines in its push for... ayan mga utol, ha? Yung suporta nila ng Germany ay nasa Pilipinas. Anong kagandahan nito? Anong pinapakita sa atin ito? Habang dumadami yung sumusuporta sa ating bansa, syempre paliit ng paliit yung mundong ginagalawan ng China up to the point na pwede na silang mag-back out, no? Yung mag-back down, umatras sa kanilang claim. Dahil pwede silang tablahin ng halos buong mundo kung sakaling mangyayari yan. Sabi ko nga dati, ito yung pinakamagandang gagawin ng United Nations kung sakaling ayaw tumigil ng China sa panggigipit na yan o sa pangaagaw ng teritoryo, pwede silang tablahin, no? Economic sanction. Doon pa lang pwede na bumagsak ang kanilang ekonomiya. Hindi na kailangan ng gera at dahil lahat naman ay nagsasabi na hindi naman kailangan ng gera. So painggan natin yung mismong sinabi ng German Foreign Minister, okay? Mamaya titingnan natin. Order in the West Philippine Sea. Baerbock raised concern over tensions in the waters, citing incidents of collision and the Chinese Coast Guard's use of laser and water cannons against Philippine resupply vessels. Mga utol, no? So basahin na lang natin yung report kasi baka tayo Ito yung mula sa Washington Post, okay? Germany ready to help de-escalate tensions in disputed South China Sea. Its foreign minister says. Okay? So hindi po lilinawin ko lamang. Hindi po sa paraan ng pakikipaggera, i-de-escalate. I-de-escalate yung issue.
pahihinain, pauhupain, handang makipagtulungan para humupa yung tensyon. Siyempre pag maraming nananawagan at kumukundi na, siyempre maaring tumugon o umayon itong China kung sakali. So basahin lang natin ng konti. Manila, Philippines. Germany's top diplomat said Thursday that China's action in the South China Sea violate the rights of Asian coastal states like the Philippines and threaten freedom of navigation, but added that territorial disputes have to be resolved peacefully because the world doesn't need another crisis. O, tama naman talaga, 'di ba? Pero kung mapapansin ninyo, no, halos yung lahat ng mga bansang nananawagan o kumukundi na sa ginagawa ng China, ang nais nila ay peaceful negotiation. Nandyan sila hindi para mag-take part na mambuyo sa Pilipinas o kung ano bang bansa na girahin na nga natin yan. Hindi po. Nandyan sila para sila'y mamagitan. Pero kumakampi sila sa Pilipinas kasi nasa tama tayo. Tayo po yung naglalaban ng tama. Kaya nila kinukundi na ang China. Hindi po dahil kaya kinakampihan tayo ay dahil gusto nilang wasakin ng China. Hindi po. Para lamang kasi alam naman nila na tayo yung yung binubuli. So, mas malakas ang China, pero sila'y malalakas na bansa. Siyempre, pag nagsama-sama yan, malaking tendency na makinig itong China, yung Chinese government. Okay? So, Annalena Baerbock, who held talks with the Philippine President Ferdinand Marcos Jr. and other top officials while visiting Manila, said Germany was ready to help de-escalate growing tensions and added that it was crucial to set up mechanisms to resolve the disputes peacefully and foster dialogue. So palaging peacefully. Okay? Sana naman sa mga panawagan na yan, makinig itong China, no? There are truly rough winds blowing across the South China Sea, and this is happening in the middle of one of the most dynamic economic regions in the world, she told the news conference in Manila, speaking through an interpreter. So, German kasi, no? It is now important to set up mechanisms to solve tensions together in peaceful way. Okay, she said without elaborating, I think we all agree that the world doesn't need another crisis. There are too many crises at once. So binabanggit niya yung nangyayari sa Israel, yung nangyayari sa Ukraine. So, hindi na nga natin kailangan ng panibagong ganun. Tama naman yan, mga utol. Okay? So, in symbolic gesture of Germany's support for the Philippines, Baerbock visited the Coast Guard headquarters in Manila and boarded a patrol ship where she briefly flew one of a numbers of surveillance drones that Germany donated to the Philippines. So titingnan natin yun mga utol. Eto po yan. Eto po yung pagpapalipad niya. Yung pagbisita niya sa Coast Guard. Pinalipad niya yung drone, no? Ayan. Mga utol. Okay, yan na yan mga utol ha. So marami pa yan na hindi na lang natin na pero ang kagandahan dito, parami ng parami ang sumusuporta sa Pilipinas. Okay? So German vows to support PCG through additional training programs and equipment. So bibigyan pa rin tayo ng Germany ng mga karagdagang mga equipment at itatrain. Napakaganda niyan mga utol. Ito yung magandang balita ha. Yung pagdating pagsuporta sa atin ng German sa ating claim over the disputed West Philippine Sea. A European ally of the Philippines has expressed concern on the rising tensions in the South China Sea with China's aggressions in the West Philippine Sea. Earlier today, January 11, Germany Foreign Minister Annalena Baerbock had a meeting with Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo as part of her visit to the Philippines. Yan mga utol. So marami may tutulong sa atin din through economy at saka dito sa usapin sa West Philippine Sea.
So anong masasabi nyo dyan? Gusto ko malaman ng inyong mga reaksyon tungkol dito mga utol. Okay? Pa-comment na lang. There, she cited several incidents initiated by Chinese vessels, such as the laser pointing and water cannon incidents and the collision with a Philippine vessel. Sa totoo lang naman hindi lang naman ASEAN, hindi lang Amerika, hindi lang Germany, o yung mga nabanggit pa, yung mga South Korea, 'di ba? Yung mga bansang handang kumampi sa atin, pati European Union. Okay, yung EU. Na ano na rin sila sa ginagawa ng China. So nakakarating yung ginagawa natin, no, na pinaparating natin sa buong mundo. Yung nangyayari dito sa West Philippine Sea sa ginagawa ng China nakakarating sa kanila at yun ay gusto nilang resolbahin din. Makialam sila in a way na peaceful nga po. Hindi po para magdumagdag sa tensyon. Hindi po ganoon ang kanilang pakay. Bagkus, kung sakali, maging mediator, no? Na manawagan, pero nakakampi nga po sa Pilipinas. Yun ang kagandahan, di ba? Syempre, kung sakali man na etong China ay talaga nagdadalawang isip na. Dahil sa alam nila na napakarami na kumakampi sa atin sa Pilipinas, which is a good thing. Kaya sila napipigilan. At baka dumating ang pagkakataon na talagang sila'y totally mag-back down at lisanin o bitawan ng ating mga teritoryo dahil hindi naman talaga tayo papayag. So good news ito. The two officials vowed to strengthen Germany and Philippines cooperation and adherence to international law. Ayan na mga utol So anong masasabi nyo dyan? Palalakasin ng tie-up ng Pilipinas at tutulungan talaga tayo. So, bibigyan pa nga tayo ng mga equipments para sa napakarami nagdo-donate sa atin kasi mas may kakayahan sila kaysa sa atin, mga utol. So, ano masasabi nyo? Pa-comment na lang. Maraming salamat, UNTV News. Maraming salamat sa mga report na yan. At ako'y hinahatid ko sa inyo para tayo'y mamulat sa kung ano nangyayari dito sa ating bansa. Pwede naman nating mababalik rin tayo do sa mga topic around the world at sa mga iba pa sa kasaysayan, sa iba pang mga topic na medyo makakadagdag sa ating kaalaman, pero tututukan pa rin natin itong pangyayari sa Pilipinas. Alam kong sawa na kayo, pero gusto ko pa rin updated ang mga Pinoy tungkol sa nangyayari dito mismo sa ating bayan. Siyempre, sasama natin yung buong mundo. Okay, anyway mga utol, pa-comment ang inyong opinion hinggil dyan. Maraming salamat. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real Star Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.